Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron tayong kukumentuhan ulit. Ang isa pong supporters at nakatulong po kay Pangulong Marcos, lalo po nung kasagsagan ng kampanya. At ito po ngayon ay isa rin sa nagsalita nung nakaraang prayer rally po sa Cebu, mga katambay. Pakinggan po natin na si Attorney Glenn Chong, mga katambay, at komentuhan po natin. Ito po ang kanyang speech nung nakaraang gabi po. Oh, Lisa, kasuhin na po ko. Sige, tubagunti ka. Tubagunti ka. But ayaw pagbasol ha. Kay, i-appeal yun ka. So, mga kaigsunan, maura na akong mensahe sa inyo. Huna-huna to. Kinsa man yun ang angay na tong suportahan. Kinsa man sa atong duha ka pinakataas na opisyal ang atong suportahan. Na tinuod nga gipili sa katawan, tinuod gipili ninyo. Init man to ganina, di ba? Di ba, nakinamdam mo, init tibuok adlaw. Tapos pag alas 5, ning uwan. Unya, nawa, naay buwan. May kaigsunan, di yun mawa sa kuhuna-huna nga si Lisa Marcos nag-cloud seeding. Aron mabasa, aron manguli tang tanan. Mamalikas yun ang taon, nagguba na yun akong sapatos. Nahugaw na kayo. Mamalikas unta ko niya na may dakong prayer rally diha. Di ta pwede mamalikas, di ba? Pero salamat sa Ginoo, nawakli sa Ginoo ang iyang cloud seeding. Naa paghihapon tang tanan. Dagang salamat sa inyong pagigtuyog nining atong kapuluhan karon. Nganong si Lisa Marcos man akong gipanganlan? Ayo na. Kita mo? For transparency, accountability, peace, and security. We've been shouting it kaganina pa. Pero kinsa may itong gisinggitan? Kinsa may tumong sa atong mensahe? I humbly submit si Lisa Marcos na. So paminawan ninyo ang akong istorya. Naghisgot si Mayor Sebastian kaganina og eleksyon. Karon, akong ipadangat kaninyo ang isyu. Simple lang. Kinsa sa duha ka highest official niining atong nasod ang tinuod nga gipili sa katawhan o kinsa ang nagpaniobra sa eleksyon. Kanaha duha na ang atong pagpilian, ang presidente o ang vice-presidente. Mao ni kontra na ako si Smartmatic mula pa atong 2010 daghan sa inyo nakailan ako. Atong gitikas si di na ko mo tawag niya budol-budol muli. Atong gitikas siya, gitawag ko nila, gipatabang ko nila. Nagtabang ko nila, unom katuig, wa gyud ko bayre bisag piso, wa sa ko maningil nila, bisag piso. I remain true to my advocacy, tabangan mo nako kay pareho ta o tumong nga malimpyo nato atong eleksyon. Pero lingit sa inyong kaalaman, Tagalog na buta. May 3 meeting na nangyari bago ang halalan noong 2022. Meeting sa Smartmatic. Una, December 10, 2022. Giteksan ko sa sekretary ni Lisa Marcos. Attorney, papuntahin ka doon sa address na to. May meeting ang Smartmatic doon. Naadid tupod ang abogado ni kinsaman. Ang kakontra ni Mayor Sebastian, si Tambaloslos, ang iyang abogado, naasa dito sa meeting nga sa Smartmatic. Smartmatic Philippines to. Ang sunod nga meeting, katunang nag-meeting niingon si Lisa Marcos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Una ako na siya meeting sa tag-iya sa Smartmatic. Kay nahanglan niya duha ka technical guys. Umaninglingi siya na ako, but not you, because they hate you Yan so po much. mga tambay, putulin na po natin. Halos doon po ang buong statement po ni Attorney Glenn Chong about po sa naging sinasabing dayaan na mismo siya, alam niya, dahil kasama siya ro sa mga
meeting at kasama pa rin daw ang sinasabi niyang tambaluslos o yung Speaker Martin Romualdez na makasabwat sa Smart Matic o sinasabing Smart Magic. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay na pati po nga yung mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong na talagang panatiko at supporters ng mga Marcos, di ba? Hanggang sa nanalo nga po. At isa rin po ito sa nawala. Nawala po sa sirkulasyon ng pamahalang Marcos. Hindi natin alam kung ano po ang naging dahilan at sila biglang nagkahiwalay po ng pamilya Marcos. Ngayon po, tinutuligsa pong mahigpit ni Atty. Glenn Chong, ang asawa po ng ating Pangulo, ang First Lady. Talagang pinaparatangan niya po ni Atty. Glenn Chong, di ba? Ng malaking pandaraya. Una sa Smartmatic nung nakarang halalan. Excuse me po. Nagtataka lang si Kamanong, mga katambay. Sa kabila ng sinasabing majority ng Pilipino, bumoto kay Pangulong Marcos dahil landslide po ang kanyang pagkakapanalo. Kung titingnan natin figure ng numero dahil more than 30 million siya. At si Lenny ang pumapangalawa na mahigit lang 10 milyon, di ba? Hindi pa halos nakakalahati ron sa boto ni PBBM, pero sa kabila nun, meron pala anomalya na inilalabas ngayon ang si Atty. Glenn Chong about sa dayaan. Lamang na lamang ka na sa survey ng mga panahon na yon at ang masang Pilipino at nakuha mo pa ang puwersa ng mga Duterte, lalo nung makuha mo ang Inday Sara na maging ka-teammate ni Pangulong Marcos ngayon dahil napakalakas at administrasyon ng kanyang ama. Alam natin, pagka nasa administrasyon ka, may power ka, may support ka ng pamahalaan, di ba? Nakuha rin po ng mga Marcos. Pero sa kabila nun, nakaisip pa sila ng mandaya sa pamamagitan ng Smartmatic. Alam naman natin ang Smartmatic, mga katambay, nakapagbabasa naman tayo ng news. Isa rin po naging problema po sa Amerika ang Smartmatic, mga katambay. Hanggang ngayon po, may issue pa rin ang Smartmatic dahil nung nakaraang halalan din po sa kanila sa labanan po ni dating presidente Donald Trump. Yung presidente po natin ngayon o yung presidente po nila ngayon na si Joe Biden, nagkaroon po ng malaking issue na ilang state po sa Amerika ang ginamit po ang Smartmatic. At yun din po ang kinu-question na nagkaroon din po ng dayaan. First time in the history na USA na gumamit po sila ng isang banyaga na magbibilang ng kanilang boto. Dahil alam naman natin ang Smartmatic, ang founder o may-ari niya, hindi naman Amerikano. Ibang lahi po. Hindi po siya Amerikano. Kaya malaking usapin. At ito po si Atty. Glenn Chong, sa pagkakaalam ni Kamano, isa rin po ito na naging witness sa Amerika. Ito po pinatawag ng US para makuha po siyang witness about sa Smartmatic, si Atty. Glenn Chong. Kaya sa dami ng binabato nito sa First Lady, ang pinagtataka ni Kamanong, abogado po ang First Lady, hindi kinakasuhan si Glenn Chong. Hindi kinakasuhan. Pero yung ibang mga vlogger, saka yung iba pang mga bumabatikos, kinakasuhan nila. Di ba? Binibigyan ng problema. Pero pagdating kay Glenn Chong, kay Atty. Glenn Chong, napakadami ng beses at napakatagal nang yumayaw-yaw nito. At binabatikos ang pamahalang Marcos, never nila kinasuhan ito. Ang pananaw ni Kamanong, mayroong mabigat na hawak o ebidensya siguro si Atty. Glenn Chong kaya hindi nila makasuhan. Kahit ano-ano ang paninira na ginagawa kung tutuusin. Kung walang matibay na hawak si Glenn Chong, isang dali lang nilang kasuhan ito. Kamukha ng SMNI, di ba? Di ba? Napakadaling pabagsakin, di ba? Siguro may pinangahawakang matibay na ebidensya si Atty. Glenn Chong labang sa First Lady. Kaya hindi po nila magalaw. At diretso pa rin ang batikos hanggang ngayon ni Atty. Glenn Chong. Di po ba? Yun lang po ang pananaw ni Kamanong dyan sa issue ni Glenn Chong at ni First Lady.
Kaya po abangan po natin mga katambay kung saan pa hahantong ang pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong about sa Smartmatic dahil marami na pong naka-experience nga sinasabi na matindi ang dayaan at suhulan na pera diyan sa Smartmatic dahil mismong Amerika nagka-problema diyan sa Smartmatic na yan o Smart Magic. Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa lalo kay Attorney Glenn Chong at sa First Lady ng ating bansa na si First Lady Lisa Marcos. Yun lang po mga katambay ang komento ni Kamano kay Attorney Glenn Chong sa lahat ng paninira niya at lahat ng sinabi niya sa prayer rally sa Cebu laban sa First Lady. Muli po, si Kamano po, nag-iiwan po na mahalin natin ating bansa. Siyempre, paglaban natin ito, tis-tis lang, may pag-asa pa tayong babangon muli. Paalam. Bye-bye.